Hello, Kathleen fans! Confirmed ha, kay Alden pala yung jacket na ginamit ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. Si Ma'am Catherine may bagong post, as in fresh, mga kasombreros, as in bagong-bago, na sobrang legit, mga kasombreros ito. Yan, at marami pang items sa vlog na ito, mga kasombreros. So, unahin ko itong post ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram, mga kasombreros, no? Na kung saan ay part pala ng kanyang endorsement ito, mga kasombreros. And parang pareho sila, no, ng mga pinopost ni Sir Alden, kasi ito po ay part ng kanyang paraffle, no, sa TNT, mga kasombreros, or token text. Tapos si Sir Alden naman, paraffle naman siya sa kanyang Casino Plus. So pareho na namimigay ng kaperahan ang brands, no, ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. So, sabi ni Ma'am, sobrang ganda, no? Akala ko, nag-post na ito, pinakaunang nag-post dito si na ganitong picture si Ma'am Naybara Lopez. Akala ko naman, edited siya, mga kasi sa sobrang ganda. Para kasi siyang AI generated, mga kasombreros, pero hindi pala, no? And may mga nakakatawang comments actually. Itong sa bagong dito post ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, pero sa next vlog ko na yan isasama. Pero dito muna, dito ay si Ma'am Catherine sa isang restaurant, tapos kunwari may wine siya, mga kasombreros, tapos sobrang ganda ni Ma'am Catherine dito, no, may hawak-hawak siyang cellphone, tapos parang nag-iisa lang siya dito, no. Hindi ko alam kung siguro to, no, sa sobrang ganda ng quality ng camera. Akala mo talaga parang edited siya or AI generated, mga kasombreros, pero hindi eh. Bago ito na post niya, mga kasombreros, and part ng kanyang endorsement ito ng token text. Akala ko nga kanina, nung unang pagkita ko, akala ko Realme, no? Tapos may kulit-kulitan pa yung mata ni Ma'am Catherine dito. Kunwari nagulat daw siya, mga kasombreros, no? Tapos nagtakip ng bunganga, mga kasombreros. So, laro na naman si attorney dito, mga kasombreros. So, sabi niya dito sa kanyang caption, sa kanyang Instagram account, mga kasombreros, ay sabi niya, Bernardo Cath holiday season is always extra with at TNTPH. Mga katropa, don't forget to join TNT Sorpresa raffle for that extra holiday surprise and grab your chance to win. Grabe, no, 2.5 million in the grand draw. Ang laki, grabe. Yung kay Sir Alden, 20 million points yata yun sa kanyang Casino Plus. Tapos araw-araw na mamimigay sila ng prizes, mga kasunod, hanggang January. Nakalimutan ko yung petsa na sinabi niya. Basta hanggang January, line of 2 yun eh. Yung sabi niya, mga kasombreros, na mamimigay sila ng prizes. So, over 20 million yung kanilang, hindi, sobra 20 million yun eh. Basta more than 20 million. Hindi ko lang alam kung ano yung petsa na mag-end yung kanilang sa Casino Plus, mga kasombreros. Pero yun, ang kulit lang ni attorney dito. So, ginagamit niya kunwari yung cellphone, tapos may wine siya, mga kasombreros, na hindi ko lang kung bakit solo siya dito, no, sa kanyang well, of course, ay siya naman ang main brand endorser dito, mga kasombreros, ng TNT, no. Si Joshua Garcia sometimes ay nagiging part din siya ng shoot, no, or pag-endorse, mga kasombreros, together with Ma'am Catherine. Pero si Ma'am Catherine talaga ang main brand endorser, mga kasombreros. So yun po, na sobrang ganda ni attorney dito. Para siyang principal. Para siyang principal sa eskwelahan. Tapos parang yung professor sa isang university, si attorney, mga kasombreros. Tapos sobrang ganda na akalain mong namamalo ng estudyante. Pero hindi, no, very classy at very elegant si Ma'am Catherine, mga kasombreros, dito. So yun, and then ito, next item natin, mga kasombreros, ito na pala yung parang trailer, no, ng magpakailanman bukas ni Sir Alden, mga kasombreros, kasi gaganap siya bilang Apple Dream Boy, mga kasombreros. So sobrang kulit ni Sir Alden dito, parang nagtatali siya ng panyo sa kanyang ulo, mga kasombreros. Tapos inaayos-ayos niya. Tapos parang, ewan ko, magluluto yata siya. Or nag-aayos, mga kasombreros.
maghuhugas siya ng ng mga kitchenwares mga kasambreros or kitchen utensils. So tapos may pabihis-bihis si Soy Tea dito mga kasambreros, no? Tapos of course ay feeling pogi kunwari siya dito. Tapos feeling pogi nag-aayos siya. Kasi nga Apple Dream Boy ang kanyang gagampanan dito. So dapat feeling pogi ka sa sarili mo mga kasambreros. So wala siyang boses kasi may music background mga kasambreros. Pero nga aabangan natin ito bukas sa Magpakailanman sa GMA. So alas 8:15 ng gabi ito mga kasambreros, no? Parang unique na naman itong gagampanan ni Sir Alden kasi nung mga nakaraan ay yung parang may mental health issue or may mental health problem yung kanyang ginampanan. Tapos ito naman ay parang pa-cool at saka pa-chill at saka tawag dito, pa-chillax at saka game lang siya mga kasambreros sa kanyang role dito na gagampanan sa Magpakailanman. And then ito, ang cute ang post ni Riza na kapatid ni Mr. Alden. Actually kahapon pa ito, no? Ngayon ko lang po na isama. Ang caption niya dito, point of view, when I have no clue what I'm doing but I am strong, independent. So yung parang wala siyang idea daw kung ano yung ginagawa niya sa buhay niya. Pero alam niya sa sarili niya na malakas siya at saka independent na tao or na babae mga kasambreros. So para tapos yung ang kulit dito kasi yung parang pusa, may electric driller siya. Para mabuksan daw yung pinto kasi wala siyang susi siguro. Ay basta ang kulit dito mga kasambreros. So yung parang hindi mo alam yung ginagawa mo pero alam mong malakas ka at saka independent na tao. So kung kaya kahit ano nang gagawin mo, kahit na medyo hindi na tama, ay gagawin mo pa rin kasi alam mong independent woman ka mga kasambreros. So yun po, no, ang kulit lang. And then ito, si Mami Min, ay nagpaano pala sila, no? Nagbisita sila kay Doc Ivy para magpaganda si Mami Min or magpa-enhance ng kanyang face, no? Tapos kasama niya raw dito si Baby Kyo na mga kasambreros. So hindi na siya gaano na-flash dito. Tapos ang cute ng kanilang conversation kasi sabi niya kay Mami Min parang kasi si Ma'am Catherine ay maganda, dapat tayo ay maganda rin, sabing ganun. Sabing ganun ni Doc Ivy. Tapos sabi ni Doc Ivy, pero mas maganda pa rin si Catherine sa ate. Ganun siya. And yun nga, grabe yung respeto talaga ni Doc Ivy mga kasambreros kay Catherine. So yun yung sinasabi niya dito na si Ma'am Catherine ay sobrang hinahangaan niya talaga mga kasambreros. Kasi sino ba naman, no? Very humble, and sinasabi niya dito na grabe, parang yung pagpapalaki ni Mami Min ay parang sobrang ganda. Very very well-mannered, parang something like that, and sobrang bait and humble, down to earth. Basta mga good characters niya Ma'am Catherine mga kasambreros ay kanyang tawag dito, yung kanyang sinabi kaya Mami Min na nanay nga of course ni phenomenal box office cinema queen mga kasambreros. And then ito post ni Swish basta mahirap siya. Ang ganda ni Catherine, napaka-fresh, parang bata lang. At ito naman komento ng netizen, hanggang tingin yung malaki mata ni Daniel kay Kat, mas lalo lalaki pag nakita niya, mas lalo gumanda ngayon si Kat. Netizen, ang fresh ni Catherine sobra niya, lalo tumaba siya, sinayang lang ni DJ. So parang kawalan ni DJ mga kasambreros. No comment ko ito ng isang kasi may nag-comment sa nasa comment section na isang fan mga kasambreros. So hanggang tingin na lang yung malaki mata ni Daniel. So grabe naman sa huwag ka naman masyadong harsh sa malaking mata ate, kasi ako malaki mata ko. Pero hindi tayo pogi na. Hindi tayo gwapo. Malaki lang yung mata natin mga kasambreros. So yun po, no, talagang lang, parang good vibes lang ito ni ate. Pero wag naman sanang masyadong personal. Kasi tatamaan ako sa malaking mata. De joke lang po mga kasambreros. Pero malaki talaga yung mata ko, totoo yun. And I'm proud na malaki yung mata ko mga kasambreros.
So, pabagay-bagay lang yan mga kasembreros, no? So, talaga sinama ko yung sarili ko dito. Sorry po. And then ito, next item natin mga kasembreros. Sige, tatakil na natin itong kasi na-correct ako dito na yung, kung naalala niyo yung ginamit ni Ma'am Catherine, pinahiram pala ni Sir Alden yung jacket na puti. Kasi na-recall ko ito rin nung dito sa recent na ARXV concert ni Sir Alden, yung naka-white siya, di ba, na jacket. Tapos tinatawag siya ng mga fans na Alden! Parang grabing tawag natin. Mamaya papakinggan natin ito para ma-appreciate niyo mga kasusada, malaman ninyo yung sasabi kong grabing diin at emphasis ng pagtawag ng fans kay Alden mga kasembreros. So parang avid fan ito, kung hindi ako nagkakamali ay part ng team ni na Capricorn. So yung tumawag dito mga kasembreros sa ARXV concert mga kasembreros. So yun, tapos diba naka white jacket siya. And ito, so sa comment section nung nakaraang araw pa, na-correct ako na-realize ko na, oo nga no, hiniram lang pala ni Ma'am Catherine at saka nung glam team member niya yung white jacket kasi nga kumanta sila sa TikTok mga kasembreros na who's that little boy with a white jacket, so parang gano'n. Tapos yun nga no, tapos ang caption dito ni ate nung Alden my love tisoy. Alden, sabi niya gano'n, Alden tapos sumarap sa kanya mga kasi medyo nagmamadali kasi si Alden no, my love tisoy no, sabi niya gano'n. Sabi niya ate, makasigaw ka naman, sabi niya. So parang gano'n. So naka-white siya dito. So ito yung white jacket na hiniram nga ni Melville C, no? Na si Melody yata yun, sabi ni Ma'am Catherine, na part ng kanyang glam team mga kasembreros. So yun, na-correct ako. And then mahilig si si Ma'am Catherine at saka Sir Alden maghiraman ng jacket. Kasi nung, di ba, nung sa BGC, na-spotted sila nakasama si Alora sa Sanga na parang kumain or nanood ng sine ang Catherine mga kasembreros. May 2020, kung hindi ako nagkakamali, May yun 2024 mga kasembreros na nasa escalator sila. So may mga nag-comment kasi doon na nakakita sa kanila doon mismo sa sa hindi ko na na-screenshotan yung comment ng isang andoon na present mismo sa location, na parang sabi niya na andun daw siya sa restaurant na pinagkainan or parang spotted si Ma'am Catherine at that time. So ang kwento pala nun ay kumuha si Sir Alden ng parang umalis si Alden para kuhain yung jacket na yung denim jacket mga kasembreros para gamitin ni Ma'am Catherine, tapos para hindi mag-disguise ba ng konti. Tapos si Alden naman ay nakakap, tapos si Ma'am Catherine din po ay ganoon. So parang dito parang mahilig magpahiram si Alden na mga gamit kay Ma'am Catherine mga kasembreros. And yung yung isa pa yung twinning sila ng wardrobe or bathrobe mga kasembreros sa dito sa bench, no? So yun pa yun mga kasembreros. So parang mahilig sila ng twinning talaga, no? Si Sir Alden doon sa BGC, nasa escalator sila, ay pareho nakasombrero ang Catherine, naka-black si Alden, tapos yung Catherine nga ay naka denim. So yun pala yung kwento noon, no? So parang mahilig talaga ang Catherine maghiraman ng gamit mga kasembreros at twinning. Parang yun yung isa sa mga love languages or parang pahiwatig nila mga kasembreros na they're connected with each other even though they're far away mga kasembreros. So yun po. So na-correct kasi ako dito, kaya ito yung main topic ko mga kasembreros. Kasi nga ay na-realize ko tama nga pala yung kwento na pinahiram pala niya or pinahiram ni Alden yung jacket niya dun sa team member or glam team member ni Ma'am Catherine para sumayaw sila mga kasembreros or mag-TikTok dun sa who's that little cute boy with a white jacket. So yun pala yun. So ayun, pasensya na po kasi late ko na pala nila. Oo nga pala, mali yung aking analyzation sa first na pagsabi ko na hindi kay Sir Alden. So yun po. And then ito, close up ito na picture ni Ma'am Catherine mga kasembreros dun sa last day of taping. So, i-correct ko din, last day of taping nila sa 2025 pala.
So, pero aabangan natin dun sa Someone Someday nga nila mga kasembreros. Aabangan natin kung meron pa silang kumbaga pa parang meron silang taping pa ulit next year mga kasembreros. Kasi pag series, yun nga, no, medyo challenging kasi araw-araw siyang pinapalabas. So marami silang gagawin na mga eksena mga kasembreros. So pero i-update ko rin kayo kung may taping pa ba sila ng next or sa susunod na taon mga kasembreros. So maaga lang nilang tinapos kasi parang halos lahat ngayon ay tinatapos na nila, no, kahit yung mga Christmas party na mga bata sa eskwelahan ngayon sa mga schools, no, ay tinapos na nila mga kasembreros today, no, 19 at saka 18 mga kasembreros kasi nga next week ay Christmas vacation na po mga kasembreros. So parang ganun din yung ginawa ng team ng Someone Someday na bagong serye mga kasembreros, no, kasama si Sir James Reid of course. So ito yung parang close-up photo lang ni attorney doon sa kanilang taping mga kasembreros. And then ito, 5 hours ago mga kasembreros, may isang fan dito, Kathniel fan ata ito mga kasembreros, si Swish, yung mahirap yung kanyang pangalan. Ay Kathin Bernardo at Daniel Padilla, nakakamiss yung dating sila, sana sila na lang ulit, ang daming pinagsamahan. So yun, no, hindi naman biro ang 11 years mga kasembreros. So yung mga fans minsan hindi mo masisi na hindi sila makamove on kasi for how many years ay sinaportahan nila ang tandem na ito. But everything has been over kasi nga meron ng Kyla Estrada mga kasembreros. Nalito kasi Kyla Estrada, Carla Estrada, no, parang ilang letra lang yung yung dalawang letra lang yung dito yung pagkakaiba. Kyla Estrada, Carla Estrada, mama ni Daniel Padilla. So parang connected sila talaga mga kasembreros. So yun po, no, parang nag-reminisce or parang na-recall lang po ng isang Kathniel fan. And then ito, yung post na ito mga kasembreros ay kung saan si Sir Alden dito ay parang naka-varsity jacket. Tapos kumakanta siya mga kasembreros, no? Pero this was tapos may interview siya of course. This was the time ng London Barrio Fiesta. If I'm not mistaken, July, no, ito mga kasembreros, no, na kung saan ay hinaranan ni Alden Richards ang mga Filipino community or Filipinos doon sa London mga kasembreros, London Barrio Fiesta. So marami nga rin nagkumpara dito kasi series kasi ito na yung parang Barrio Fiesta dito ay sila tawag dito parang dito sa atin, no, sa Pilipinas, no, kunwari sa isang probinsya 1 week yung celebration or 3 araw yung celebration. So parang ganito yung nangyari dito. And then yung ginawa ng London Barrio Fiesta na organizers ay maraming artista na Pilipino na pumupunta doon mga kasembreros na like sina Morissette, sina Daniel Padilla, si Maris Racal, no, kung hindi ako nagkakamali mga kasembreros. Tapos ang kasama naman dito ni Sir Alden ay sina Raver Cruz, Julian San Jose, yun. So yun lang yung naalala ko mga kasembreros. Tapos marami pa nagkumpara na mas marami daw yung kay Daniel Padilla na pumunta kaysa kay Sir Alden Richards. Yun yung mismong fiesta na mga kasembreros. Itong kay Sir Alden parang ahead of time kasi mas nauna siyang pumunta or mas nauna silang inimbitahan doon mga kasembreros sa London Barrio Fiesta kaysa kay Daniel Padilla. So yung time nila Daniel Padilla, kasama niya pa sina Morissette, no? Kasi si Morissette talagang internationally known kilalang kilala si Morissette mga kasembreros sa iba't ibang panig ng mundo kasi nga yung mga foreigners nagre-react nga sa mga videos ni Morissette mga kasembreros. So yun pa, tapos si Maris Racal, tapos si Richard Gutierrez yata kasama rin niya, tsaka parang yung cast ng Incognito. So parang yun yung mga dito kasama ni Daniel Padilla. So marami sila. So dito Sir Alden, pero pag pag hindi tulad dito, no, hindi siya yung mismong araw ng fiesta. So kakaunti mga kasembreros ang dumadalo. And naulan pa that time, no? Yung time ni Sir Alden, inuulan pa siya mga kasembreros and todo entertaining pa rin si Sir Alden. At saka pag-perform mga kasembreros, no, sa pagkanta dito sa London Barrio Fiesta mga kasembreros. So may sakit pa yata si Sir Alden dito kung hindi ako nagkaroon siya ng parang climate
kapag mabilis na pagbabago ng panahon, kung kaya parang may sipon-sipon siya ng konti dito. Pero since professional ang inyong soy tea, ay todo pa rin yung kanyang kanta mga kasmas at entertain sa mga tao doon mga kasombreros. So yun po. So pero ito po ay throwback lamang no mga kasombreros at mga Caffeinatics. And then ito, last item natin mga kasombreros, ang prayer of course no or panalangin ni Sir Alden, na kung saan ay inaabangan din natin mga kasombreros. So sa sobrang busy ni Sir Alden, alam kong siguro nagre-ready na sila no, naghahanda na sila for kanilang flight sa Amerika mga kasombreros. So baka next week or baka next week or mamaya ay makita na natin na sa airport na siya. Sa airport na siya mga kasombreros. Sabi niya dito sa kanyang panalangin no, Dear God, thank you for this morning and the chance to begin again. When worries crowd my mind, help me lay them at your feet and choose trust over tension. Steady my thoughts, guide my steps, and keep my heart soft toward the people I'll meet. When anxiety was great within me, your compassion or your consolation brought me joy. So kagaya na mention siya sa Psalms 94 verse 19. New International Version yung kanyang ginagamit mga kasombreros. Help me notice small chances to love, to listen, and to speak life. Give me wisdom for decisions, patience in delays, and courage to do the next right thing. Let your peace guard my mind and your joy color the atmosphere I carry today. Ang ganda nito. Let your peace guard my mind and your joy color the atmosphere I carry today. In Jesus' name, amen. So amen and amen, Pops Alden. So ang ganda nung last phrase. Sabi niya, let your peace, inulit ko pa talaga no. Let your peace guard my mind and your joy, no? Ang joy ng Panginoon color the atmosphere I carry today. So napakaganda talaga, Pops Alden, no? Amen and amen and glory to our Lord Jesus Christ. So yun po siya mga kasombreros. Alright, so yan lang actually no, sa ating Cathden items. Sana po ay pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. And ito, pakinggan pala natin itong pagtawag ni ate sa kaya Sir Alden mga kasombreros no, para ma-appreciate ninyo ang kanyang pagtawag na sobrang punong-puno ng emphasis at kakulitan mga kasombreros. So after nyan ay pakinggan din natin ang ating napakagandang salita po ng Panginoon. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa in advance. Merry Christmas everyone! Makasigaw ka daw. Sabi niya. At para po sa ating word of God, sobrang ganda nito mga kasombreros. Sa ang title natin ay Kaalamang Lumalago. Proverbs chapter 1 verse 5, A wise man will hear and increase learning, and a man of understanding will attain wise counsel. So ito mga kasombreros sa ating buhay, araw-araw ay lumalago tayo sa learning, no, sa kaalaman mga kasombreros. And ang learning na ito, hindi lang natin natututunan sa ating paaralan, sa ating trabaho, or sa eskwelahan mga kasombreros. Natututunan natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Well, experience is the greatest teacher, di ba? Kapag natuto tayo mga kasombreros, in experience sa buhay natin araw-araw, ito yung mga bagay na nakakaharap natin yung ating mga problema. Kunwari, yung mga bayarin natin, yung mga hugasin, kung paano maihatid sa school ang ating mga anak, kung paano natin masolve ang problemang ito, ang problemang yan. So, problems make us wiser actually mga kasombreros kapag sinosolve natin ito ng may kaalaman. No? Kung parang kapag naharap natin or na-encounter natin, naranasan natin yung ganitong problema ngayon, mag-isip tayo ng paraan paano natin may iwasan ito sa susunod. So, ganun siya mga kasombreros. That's learning actually. And yun nga, no, ang sinasabing ang learning po ay continuous, hindi po siya natatapos mga kasombreros, ay totoo po yun. Hindi po talaga natatapos ang kaalaman, ang natututunan natin mga kasombreros. Dati talagang ako ay palaaral, no, talagang sa eskwelahan ay very, kumaga pa hindi naman competitive, pero gusto ko talaga na nag-aaral ako na mabuti kasi nga mahirap mga kasombreros sa buhay.
namatay yung tatay ko when I was 5 years old. Tapos nanay ko naman dito sa Davao. Lumaki ako sa aking mga tsahin, lolo, kapatid, mga kasambreros doon sa Isulan, Sultan Kudarat. So, kaya naisip ko talaga na kailangan mag-aral na mabuti hanggang makapagtapos ng 4 na taon para kahit paano ay makaiwas, no, sa init, sa pagod, no, sa bigat, mga kasambreros, na mga trabaho sa bukid. So, kasi laking bukid, laking probinsya talaga ako, mga kasambreros. Magtanim ng mais, magtanim ng palay, mag-ani ng mais, mag-ani ng palay, maglagay ng pataba. So as in, sobrang init, no, at saka Makati, no, yung mga mga kasos, yung mga pollens, mga kasambreros. So, social sa pollens. Yung mga ng mais and palay. So Makati yun, mga kasambreros. So kung kaya naisip ko talaga na kailangan talagang makapagtapos ng pag-aaral. So, ang inisip ko dati, yung learning hanggang dun lang sa 4 na corners ng classrooms or sa buildings, for example, or sa school, sa area ng school. No? Akala ko dun lang nagtatapos lahat, mga kasumas. Hindi pala. No? Yung learning pala, it's a continuous process. Tuloy-tuloy siya kahit saan tayo mapunta. Kahit dito tayo sa Pilipinas or dito sa lugar na ito, sa Parañaque, sa Makati, sa Pasay, and so on, or kung saang probinsya man tayo, kahit saan dako, no, bilang tayo po ay tao, natututo tayo at dapat tayo natututo sa ating mga karanasan at wisdom. Dapat magkaroon tayo ng wisdom, mga kasambreros. So, sinasabi ni King Solomon na ang matalinong tao daw ay nakikinig, okay? Nakikinig siya at nag-i-increase ang kanyang learning, okay? Lumalago, nadadagdagan, no, nagpo-progress, mga kasambreros, at nag-improve, nade-develop, at nag-increase, no, at tuloy-tuloy ang kanyang kaalaman, mga kasambreros, at natututunan. So ang ating anak, di ba, kapag kunwari pinapaalahanan natin, kina-counsel natin, hindi siya nakikinig. So and very effective talaga itong nakikinig ka, mga kasambreros. So kapag nakikinig ka, especially sa mga magulang mo, ako kahit matanda na ako, mga kasambreros, talaga nakikinig ako sa nanay ko na kapag nag-advise yan, ganito ganyan, o ganito muna ang unahin natin. So kasi kung hindi man sila nakapagtapos ng pag-aaral, sa experience, naka-10 beses sila, mga kasambreros, ng naka-20, 30 na beses na mas lamang kaysa sa atin na mga anak. Kasi nga, papunta pa lang tayo, sila ay pabalik na ng 10 beses. So ganun siya. Na kung bago natin na-experience, sila na-experience na nila mga kasambreros. Kung kaya nalulungkot ako minsan kapag narinig ko yung mga magulang na yung ibang mga kasos talagang lumalapit sa akin, no? Talagang yung anak ko hindi ko maturuan, ganyan-ganyan. So nung lumaki na sila, parang mas lalo naging pabigat, mas lalo naging pasaway, kasi nung maliit pa sila, mapapalo mo pa, no? At saka natuturuan mo pa. Ngayon parang nung lumaki na sila, parang nung nagkaroon na sila ng sariling trabaho, nagkanya-kanya na, no? Parang hindi na sila nakakapag ambag sa bahay, and so on. So yun yung mga istorya na minsan na naririnig ko, mga kasambreros. Personally, mga kasambreros, no? Dito sa aming paligid. So yung sabi na kay nanay na, alam mo, pinagpapala ka, no? Kasi pinagpala ka kasi ang anak mo, mga anak mo mababait, no? Malalaki ang mata. Joke lang po. Napatawa ko lang po kayo. Alam niyo po, joker po talaga ako, mga kasambreros. Hindi lang po halata, no? Pero malaki po talaga ang mata. So yun po yung totoo, mga kasambreros. So kidding aside, no, going back sa ating topic, ay no, ang taong matalino, pansinin natin yung mga taong hindi nakikinig sa eskwelahan, for example, no? Imbis na makinig sa teacher, ay iba-ibang ginagawa, no? And then sa buhay, no, kapag ikaw ay isang anak tapos hindi ka nakikinig sa magulang mo, so ang tendency ay paglaki mo ay wala kang direksyon, no? Kapag na-influensyan ka ng barkada na pumunta sa ganito, gawin ang ganito, so ganun din ang ginagawa mo. So kung kaya napariwara ka at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. And marami akong kwento pa, no, ng ganyan, mga kasunod na naririnig dito sa aming barangay na pinapaaral dati. Nakita mo sa mga videoke, dun sa mga kung saan mga sulok-sulok ng dito ng mga lugar, mga kasambreros, or ng mga basta yung mga refreshments na mga hindi naman dapat pinupuntahan during classes hours, ay andun sila nakatambay. So ang ending ay hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral, mga kasambreros. And yun ang masaklap, no? Nagkaroon sila ng pamilya, ng bata pa, tapos walang
ko pa parang regular na trabaho. So, doble pa hirap mga kasembreros. So, ayaw man natin sana na ganun ang mangyari, pero yun nga, no, there is a power of choice mga kasembreros. Kung ano yung pinili nating landas, no, pinili nating tumambay sa ganito instead na mag-aral na mabuti, pinili natin mag-asawa ng maaga instead of mag-aral hanggang sa makatapos kahit 2 years lang, no? Actually, yung 2 years na college, no? Vocational courses. Alam nyo kapag natapos niyo yan, tapos diba, nag-abroad kayo, no? At least hindi kasi dito talagang hirap mga kasembreros ang ilan sa ating mga kababayan, especially yung pinili nila yung landas na mag-asawa ng maaga. So yun. So Proverbs 1 verse 5 is a verse that speaks to the essence of wisdom and learning. It captures a profound principle, the practice of being receptive to knowledge and understanding. So ito, receptive dapat tayo mga kasembreros. Ibig sabihin, madali tayong tumanggap. Dapat parang maging sponge tayo ba, yung spongha, di ba? Kapag binusa mo ng tubig, talagang ina-absorb niya mga kasembreros. So dapat ganun po tayo sa buhay. Kung ano yung advice sa atin ng ating magulang, ng ating ng mga nakakatanda, ng ating mga pastor, or ng mga guardians natin, ng mga teachers especially, ay sundin natin mga kasembreros, kasi wala namang magulang or wala namang nakakatanda sa atin na magtuturo ng hindi maganda or para sa ikakapahamak natin, di ba? So, ang ituturo talaga nila niyan mga kasembreros ay para sa good future, no? At saka sa mga magandang kinabukasan talaga in general mga kasembreros. Kasi naman di ba, pag kunwari ikaw nanay, tapos advise mo yung anak mo ng mali, tapos sinunod niya rin, di ba? So ang tendency, pag nagkamali yung anak mo, damay ka rin. Kasi may mga nalalaman din ako na damay yung kunwari, di ba? Nag-asawa yung anak, tapos nagkaanak yung anak, edi yung apo, minsan iniiwan na lang sa lolo, sa lola. So, tapos sila naghiwalay yung anak niya. So ganun ba, nadamay-damay mga kasembreros. So, kung ikaw nanay, ikaw tatay, hindi mo in-advise ng maayos yung anak mo, hindi mo pinalaki ng maayos, kunwari hindi nakapagtapos ng pag-aaral, so madadamay ka sa kahirapan nila. So, ganun ba mga kasembreros. And it's really important na tayo rin anak, of course, ay makinig mga kasembreros, especially kapag sila po kasi nga parang bihira na talaga yung seryoso na makinig at saka sumunod sa magulang mga kasembreros, especially kapag yung nanay ay nagre-remind, nagpapaalala. So ang tingin nila sa nanay at saka sa nagpapaalala sa kanila, kontrabida. So ang ending, mas sinusunod nila yung barkada nila na hindi naman dapat mga kasembreros, no? So which is nakakalungkot na reality ng buhay. But yun, kung kaya napakahalaga talaga na turuan sila ng salita ng Panginoon habang bata pa. At ang disiplina na may pagmamahal mga kasembreros at may wisdom ay napakahalaga po niyan mga kasembreros. So ang ating kaalaman ay dapat lumalago bilang tao, no, bilang magulang, bilang anak, bilang kapatid, bilang asawa, and so on mga kasembreros, kasi magagamit din natin yan sa mga hamon sa buhay. Alright, sinama sa ating Word of God na mapapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom na lumalago at nag-i-increase mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray, the source of wisdom. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.